Magandang hapon po mga idol. Mag-tutor lang tayo sa ating mga beginners ng konting kalaman tungkol sa pag-weld ng ating o pag-wielding ng ating mga steel truss. Ayan, ang gamit natin ngayon ay 2x4 lang na tubular at ang ating mga zipper links. Ayan, 2x3 ang ating ginagamit. Ayan, at nakapaglagay na tayo ng bracket at pinipinturahan na kasi magbubong na kami bukas. Tutor lang natin mga idol itong paglalagay ng bracket sa ating mga beginners, for beginners only. Yan, kapag maglalagay kayo mga idol ng bracket, ganito yan, dito nyo ilalagay sa dulong ito. Tapos dito sa ibabaw na ito, huwag nyo palalampasin yung welding nyo, bali naka-plus lang siya, tsaka dun sa babang yon. Ayan, kasi kung ang iba kasi dito sa loob naglalagay, dito sa loob naglalagay, tapos nakaganyan yung tayo nya. Ayan, dito, ayan, nakaganyan. Ayan, nagbubutas sila dito sa ibabaw na to, dito, tapos wini-weldingan nila. Tayo naman, magkakaiba kami ng diskarte. Ang akin naman ay dito sa likod na to, kasi kung dito ako magbubutas, kung ganito yung lagay ko sa loob na ito, pa ako dito, mag-grind pa ako dito sa ibabaw. Kapag nakalimutan pang i-grind, nabubutas yung yero kasi nakausbong yung welding dito. Ayan, at saka yung kung maaari ang gagawin nyo, full weld nyo ganyan, full weld. Huwag nyo kasi yung iba wini-weldingan lang dito, spot lang dito, spot din dito sa kabilang to. Yan, katulad nito, full weld yan, puno yan, spot dito, spot doon. So napakahuna po nun, kasi ano lang, spot lang. Dapat pupunuin po natin ang welding yan, full weld natin para po matibay. Ngayon, kung sasabihin naman iba na mga along higit yung ating mga meron na maraming rod na uubusin, wag po natin pakinggan yun, kasi paliwanag lang natin sa may-ari na dapat ay matibay ang kanilang pinagagawang steel truss, kasi mas maraming welding rod ang mauubos kapag itinilsik ng hangin, di ba? Ayan, at kapag na-weldingan yung ganyan, yan, full weld yan, full weld. Magkabila po yan mga idol. Retouch na lang natin ng yan, katulad ng ginagawa ng mga kasama ko. Retouch na lang para hindi siya kalawangin. Ayan, hirap kasi wala tayong tagahawak eh. Ayan, yan ginagawa natin, full weld. Sukat nyo muna siya. Ayan, katulad yan, sinusukat muna natin. Medyo nakababa siya doon sa labi ng parlings, ng zipper links 2x3. Yan, kung saan tapat ito, yan, kiskisin lang natin kasi may primer na. Yan, kiskisin lang natin mga idol. Ayan na, may re-retouch pa. Yan, ayan, lumabas na yung ganyan mga idol ang tamang paglalagay. Ayan, medyo nakalubog dun sa kanto ng zipper links. Ayan. Tapos ang pag-welding naman po dyan mga idol, kailangan punuin nyo, huwag nyo lang i-spot to kasi mahalaga to, lalo na sa mga ganitong tabihan sa may malapit sa bulada. Dapat ito laging full weld ang pag-welding. Hindi po pwede yung spot lang, kasi kailangan po natin siguraduhin yung tibay ng tinatransport natin. Ayan, nagpatak. Ayan, ang gamit po nating rod, kung mapapansin nyo, 6011. Ayan, hindi ko, medyo blurred ang dating niya.
6011 ang ating gamit na welding rod. Ayan, medyo malabo. Kasi kung 6030 ang gagamitin natin, puro flux, bukod sa madaming trabaho, tik-tik tayo ng tik-tik, aksyado sa kuryente, matagal pa yung trabaho. Tabi-tabi naman po dun sa mga gamit ng 6013. 6011 ang gamit natin para mas sure na talagang solid yung ating weldingan. Okay, welding na natin. Ayan, welding na natin mga idol. Ang gamit nating rod ay 6011. Ayan, kung mapapansin niyo, hindi siya naka-plus dun sa medyo lubog na konti para hindi na tayo mag-grind. Ayan, welding natin mga idol. Huwag lang yung spot, kinakailangan na punuin natin siya. Huwag kayong manghihinayang sa rod. Pati sa 6013, hindi kayo makakadiretso ng ganitong pag-welding, ng ganitong pag-i-spot. Na kailangan sa unang saray, titik-tikin nyo siya. Pero sa 6011 po, ito, dire-diretso siya, wala siyang flux. Ayan, okay, dito naman tayo sa taas. Medyo mahirap-hirap pakapitan kasi may primer siya. Kaya kung halimbawa hindi natin maiwasan na tayo mabutasan, kasi nga medyo manipis itong ating zipper links. Kapag tinakloban nyo yung butas nya, taklob agad siya. Kaya nga hindi na kayo magtitik-tik. Basta lutuin lang ninyo ng lutong-luto, okay na okay yan. Huwag pula ang lagi po natin tatandaan na sa paglalagay ng bracket, huwag po nating ispatan lang, kailangan punuin natin para mas matibay. Ulitin natin to. Ayan, katulad nyo, kung halimbawa 6030 ang gamit natin, titik-tik tayo dyan, palalabasin natin yung natural na bakal nya. Sa 6011 po, dire-diretso kayo, wala akong flux yan. Ayan mga idol, kung mapapansin nyo, yan, ganyan, punong-puno, punuin nyo dapat. At siyempre higit sa lahat, lutong-luto. Okay, yan lang po ang ating maisututor sa ating mga beginners, bagong nagtatrases. Ayan, bagong bili yung ating welding machine. Ano lang to, ang tatak nito ay DeWalt MMA. Ayan, ito ang unang bahay na pinagamitan namin ng welding machine ito. 350 amperes lang to. Ayan, at sana nakapulot ng konting aral itong ating ginagawa sa mga beginners nating bagong nagtatrases. At kung nagustuhan yung ating video, paki-like naman and follow at share para makita ng ating iba pong mga beginners na nagtatrases sa ngayon. Kaunting kaalaman lang po para sa ating mga beginners. Ayan, at yung ating mga kasamahan, sila yung nag-retouch ng ating wineldingan, dahil kasi bukas kami ay bububong na. Ayan, panghuli na lang yung sanipa natin. Kasi ako, pag hindi ko inuuna yung sanipa, bubong muna, saka natin guguhitan yung kasi pag inuuna natin yung sanipa, at medyo sasablay dyan. Panigurado lagi tayo mga idol sa pagbububong. Wag natin pansinin yung mga nagsasabing ang tagal ng trabaho natin. Hindi nila alam kasi yung ginagawa natin kung gaano quality. Kasi ngayon may mga meron na gustong umagaw ng ating pwesto. Ngayon ang masasabi ko lang, pagalingan na lang sa paggagawa. Quality. At hindi importante yung mabilis na paulit-ulit ka naman. Yan naman ay nagagawang
mabilis na pulido ang trabaho. Ika nga. Ano po? At maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Sana may natutuhan ng kaunti yung ating mga beginners dito sa pagtatrasis natin. Okay, thank you.